Share ko sa inyo itong balita ng Bilyonaryo News Channel na nung nakita ko, naku po, sabi ko parang may mali. Parang may something eh. Parang hindi ako kontento, parang ganon. Ito. Mainit na naman ang ulo ni Senador Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senado kanina. Bukod kasi sa issue ng kontrobersyal na Chinese businessman na si Joseph C., higit 1,000 pekeng birth certificate pa umano ang hindi nakakansela ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ano kayo? Inutil kayo o inutil kayo? Hindi nakaligtas sa mga banat ni Senador Raffy Tulfo ang mga kinatawan ng Office of the Solicitor General sa pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights sa issue ng citizenship ng negosyanteng si Joseph Quez C. Sa ulat kasi ng Philippine Statistics Authority, higit 1,400 na mga hinihinalang peking birth certificate na ang naisumiti nila sa OSG simula noong 2024 para masimulan ang proseso ng pagkansela ng mga ito. Pero nabatid ng mababatas na mayorya rito ay nakabinbin pa sa OSG. Your Honor, Kayo din sa OSG. we cannot be privy to cases not assigned to us. Well, sabi lang ni PSA, in-endorse na sa inyo noong 2024 pa, tapos ngayon sabi mo hindi ka privy. Yes, Your Honor. I'm sending a chat. Then ba't ka pa pumunta rito kung hindi ka pala privy doon sa mga sinasabi nitong si Atty. Ambatali? Your Honor, I was invited because we are the ones handling the Joseph C. case. But you know that, like what Senator Erwin said, na you will be asked these kind of questions. Kasi we're talking about citizenship nito mga Chinese na obtained fraudulently yung mga birth certificates nila. So you should have did some research. Kasi kami, nag-research kami dito bago kami umupo rito. Kayo pala, basta upo ka lang dito. Bahala na si Batman, parang ganon. Huwag naman po. Una nang nagisa ang kinatawan ng PSA sa pagdinig matapos sitahin ni Senator Risa Hontiveros kung bakit ngayong Marso lang inendorso sa OSG ang pagkansela sa birth certificate ni Joseph C. December pa kasi na i-report ng PSA sa Senado na maraming irregularidad sa pagkaka-issue ng birth certificate kay C. Aminado ang PSA na nagkaroon ng delay sa kanilang panig, bagay na hindi maganda sa pagdinig ng Senadora. There won't be other cases, even if there should be other cases. Kasi yung ibang mga tanong ko dito ay ilan na yung nasa parehong sitwasyon ni Joseph C. dito sa loob ng ating bansa. There won't be other cases. If the PSA will drag its foot in doing not what the committee demanded it to do, what it said it would do. Sabi ni Senator Tulfo, ipapanukala niya ang pagbuo ng batas na magbibigay ng kapangyarihan sa PSA na desisyonan ang pagkansela sa mga fraudulent birth certificate. Matapos naman unang ibalita ng Bureau of Immigration na hindi makadadalo dahil sa pananakit ng dibdib, ay dumating sa Senado si C, kasama ng doktor mula sa BI. Nagsumiti ang kanyang abogado na si Attorney Alma Malyonga ng kopya ng desisyon ng Court of Appeals na pagpabor sa kanyang petition for habeas corpus at ang utos ng Appellate Court na mairelease siya sa kustodiya ng gobyerno. Inaresto si C noong 1 taon matapos mag-match ang kanyang fingerprints sa Chinese citizen na si Zhong Zhenchen. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Ayun, di ba? Nagalit daw po etong si Senator Risa Hontiveros dahil nga po fraudulent ang pagkakagawa ng birth certificate nitong si Joseph C. Same din ng sitwasyon dito kay Culaong. Diba? Ito Senator Raffy Tulfo nasa harapan nyo na yung tao na fraudulent ang paggawa ng kanyang birth certificate. Na-topic mo na. Si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Actually, kung ito ang tinutukan mo, Senator Raffy, etong issue kay Culaong, kesa yung issue ng pagpapapreskon nung nahuli siya, baka hangaan ka pa namin. Baka kahit papaano talagang hindi masira yung pagtingin ng ilang mga Pilipino sa iyo. Pero sa ginagawa mo na ito, pinapakita mo, nanggigigil ka diyan kay Joseph C. Nanggigigil ka sa mga taga PSA, sa taga Office of the Solicitor General.
Dahil fraudulent ang birth certificate nitong Chekwa na si Joseph C. Heto si Kulaong. Kinampihan mo pa. Napakaraming peking papeles ang hawak niyan. Birth certificate, PSA. Tapos yung kanyang lisensya, passport. Nagagamit niya yung mga lisensya, mga ID na yan, mga passport, para makakuha ng mga katulad nun, GCash card. Nagagamit niya. Yung go time niya, Francis Leo Marcos din, nagagamit sa mga transaksyon para makapagpagawa ng mga money app, online wallet app, para doon ipapadala yung mga mabubudol ni Kulaong. Senator, huwag ka nang lumayo. Diba? Huwag ka nang lumayo, Senator Rapi. Tumuto ka dito muna kay Kulaong. Kaya nakakapagpagawa ng mga fraudulent na birth certificate, yung mga Chekwa na yan, dahil meron tayong mga kababayan nakasabwat niyan. Actually, nung panahon ni Digong, napakarami po nakapagpagawa niyan. Kailan ba nakapagpa-late register si Kulaong? Panahon ni Digong. Diba? Panahon ni Digong yun. 2021, nakapagpagawa ng fraudulent na birth certificate si Kulaong at nagamit niya sa pagkandidato noong 2022. Kaya nga, nung kumandidato siya noong 2022, ang gamit niya na birth certificate, ang birthplace ay sa Samar. Senator Rapi, ito ang mas dapat mong tutukan. Naku, sana makarating ito kay Senator Risa Hontiveros na ang isang Kulaong na nagbabalak na pasukin ang kanilang institusyon, nagbabalak na maging senador, nananarantado ng birth certificate. Diba? Sana yun naman ang mga matutukan. Diba? Sana yan naman po ang inyong matignan. Kasi, yan talaga ang matitinding mga katarantaduhan dito. Nagagawa ni Kulaong yan. Nagagawa ni Kulaong dahil merong mga Pilipino nakasabwat. Kapag natapos o kaya natutukan itong kaso ni Kulaong, mahihinto na yan. Mahihinto na yung mga katarantaduhan yung mga fraudulent na birth certificate na yan. Mahihinto na yan. Kasi yun ang problema eh. Yung mga fraudulent na mga tauhan ng PSA na tumutulong sa katulad ni Kulaong. Yan po yun. Hindi mo na kailangan lumayo Senator Rapi. Hindi mo na kailangan tignan pa yung mga Chekwa na yan Dito lang kay Kulaong, makakakuha ka na ng idea kung paano nakakuha yan ng ganyang peking birth certificate. Kaya lang ba't ganun? Parang hindi yata tinitignan to ni Senator Rapi. Diba? Dapat ito po ang tignan nyo, Senator Rapi. Dapat ito ang inyong tutukan. Dito kayo makakakuha ng mga tunay na mga tao. Paaminin nyo lang yan.
Paaminin nyo lang yan si Kulaong kung sino yung mga naging kasabwat niya dyan sa pagkuha ng fraudulent na na birth certificate na yan. Diba, hindi kasi level yung pantay ng galit eh. Galit do sa mga Chekwa na nakakuha ng birth certificate. Samantalang dito kay Kulaong, na nambubudol na mga OFW na bumoto po sa inyo, mga OFW na nagtitiwala po sa inyo, binubudol nitong si Kulaong, bakit ganon? Merong birth certificate na peke, hindi po ninyo tinatalakay, hindi ninyo sinisita. Bakit hindi po ninyo ito binibigyan ng aral si Kulaong? Sabi nyo pa nga, yabang na yabang kayo dyan eh. Diba? Be fair lang. Kasi ito, dito talaga kay Kulaong, may malalaman at malalaman dito eh. Pwede nitong ituro sino ang naglakad ng kanyang mga papeles. Diba? Pwedeng-pwede talaga. Ate May Castro, ayan, shoutout po sa inyo ha. Hello po, synopsis picture, Potya Pro FLM yun si Rapi Tulfo. Hindi po natin alam. Kuya Relly Asistio, hello po. Golden Tacore, sana kasama dyan yung BC ni Kulaong sa makakansela. Parang hindi, para sa mga Tsekwala na yata ito eh. Katulad niya si Kulaong na nakakuha ng birth certificate, pinagyayabang pa niya sa live niya. Nagagamit niya sa pagkuha ng mga ID. Nagagamit niya sa panloloko. Di same lang dito kay Joseph C. Kasi ito si Joseph C. Pumasok dito ng Chekwa, bigla na lang naging Pilipino. Malaki kasalanan nun. Kasi syempre nagpanggap na Pilipino eh. Pero itong si Kulaong na nagpapanggap na Marcos, nagpapanggap na kapamilya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Mas malaki kasalanan nito. Nambubudol pa ng mga OFW. May team research pala si Rapi, pero kung kampihan niya si Kulaong. Kuya Relly, Takero, dito ka pa my friend. Takore po, Takore. Golden Takore. Ayan. Ate Persona de Gracia, I miss you all. Wow, salamat ha. Miss ka din namin. Okay, kalat lang ako sa mga live. Okay, Bricks, sino kasabwat dyan? Yun nga eh. Diba? Sana tutukan ni Rapi Tulfo to para malaman natin kung sino kasabwat. Ravenclaw, ayan, hello po. Hindi na boring ang work. Diba? Thank you naman. Okay, Golden Takore, Francis Leo Mangusin nga tawag niya kay Kulaong. Ibig sabihin may idea na siya. Yun nga eh. Baka di pa ako nag-unsubscribe sa'yo, Rapi. Floyd Prince, magandang gabi, Mac. Watching from Montreal, Quebec, Canada. Okay, like Dine na boss. Okay po. Salamat. Di pa magkaroon ng birth certificate yung Kulaong na yan. Baka sa birth certificate, Francis Leo Marcos pa din. Kasabot pa si Butakal, may audio leak yan. Oo nga nakisabi yan. Kaya lang, di ko na makita yung ni Sabi eh. Hinahanap ko kanina eh. White Ren, good eve to all and the host. Ayun, thank you, thank you. Nagkalat ang Chekwa sa Pinas na nagpanggap na Pinoy. Yun nga, totoo nga. Ambrix Ragubas. Kasi dun sa Mindanao, dun talaga nagkalat ang mga Chekwa. Kasi dun nga po, di ba, nabalita yan. Doon daw po sa Mindanao nakakuha ng mga birth certificate yung mga Chekwa nung panahon ni Digong. Golden Takore, nananarantado na nga ng birth certificate, pinaglaruan pa ang COMELEC. At trasabante sa pagtakbo, wala talagang respeto sa institusyon. Gobyerno na tinatarantado ni Kulaong, hindi pa rin inaaksyonan ni Rapi Tulfo, di ba? Yan naman pala. Meron pala kayong ganyang hearing. Isama nyo na si Kulaong dyan. Tapos, eto pala nga PSA, walang power na magkansela ng mga birth certificate na fraudulent o mga peke. Di maghahain pa ng batas. Gaano pa katagal yan?
Katulad nito si Kulao, may anti-alias law na kaso. Kahit na-convict na sa lower court, naka-apela pa yan sa Court of Appeals. Tapos saka pa lang makakarating ng Supreme Court. Ilang taon nang aabutin yan sa Supreme Court. Di napakarami ng naloko. Saka pa lang nakansela yung passport. Peñaranda at Butakal kasama sa investigahan. Dapat talaga makansela na late registration na birth certificate niyan. Kasi nagagamit sa pambubudol. Yun nga eh. Di ba sana naman makalampag ni Chief Kalinisan ng Napolcom, etong PSA at DFA para matigil na panloloko nito si Kulaong. White Trend, madaming researcher si RT pero parang mas gusto niyang kaibiganin si Kulaong. Bakit gustong kaibiganin? Dahil ba anti-PNP siya? O anti-Napolcom siya? Hindi dapat ganun. Diba sana naman makita ito ni Rapi Tulfo itong issue kay Kulaong. Kasi ang mga nagmamahal at sumusuporta kay Rapi Tulfo karamihan OFW o may kapamilyang OFW. Dahil nga, 'di ba, nakita natin siya noong siya ay hindi pa senador, napakarami niyang tinutulungan ng mga OFW na mga nabibiktima ng mga illegal recruiter. Si Kulaong illegal recruiter 'to. Kaya nga may kasong human trafficking 'yan eh. Diba, sana naman makita to ni Rapi Tulfo. Watanabe, ayan, shoutout po. Ivan Jul Crevillo. Ano update sa mga OFW na uuwi para kasuhan si Kulaong? Hindi ko po alam. Wala po tayong balita pa dyan. White Trend, 2 birthday, 2 pagkakakilanlan. Pero parang mahal pa rin ni Rapi si Kulaong. Golden Takore, akala ata ni Rapi makakakuha siya ng boto sa followers ni Kulaong sa SOCMED. Mawawala na nga lahat ng SOCMED account ni Kulaong. Kenkel, ayan, shout out. Sam Malyari, sana po DNA test siya kung talagang Marcos si Kulaong. Hindi po, kabastusan naman po yun sa mga Marcos. Mukha na ngang Chonggo si Kulaong, di-DNA pa. Halatang-halata namang hindi Marcos. Expired na. Shoutout po sa inyong lahat, Kuya Makmak, at lahat ng kasalanan. At lahat ng kasalanan dyan, Kuya Makmak, ay ang PSA. Tinanggap nila ang birth certificate ni Kulaong. At kahit ang DFA, nahihirapan kanselahin ang passport niya. Kasi nga po, may kaso pa sa anti-alias law. Okay, White Trend, ako Sir Mac, nung sa PSA, isang letra lang mali, ilang buwan pa ako ulit nag-process para maitama. Pero ito, lusot na lusot. Yun nga eh. Golden Tacorella, ganun pala kaya pala sabi ni Libaya, hanggat di pa nakakansela sa PSA, pwede pa magamit ni Kulaong yan. Yes! Pwede na lang yung lisensya siguro kasi revoke na yung license eh. Pero yung kanyang pasaporte, saka yung kanyang mga birth certificate, magagamit pa talaga. Kasi nga, hindi pa ito nakakansela ng PSA. Pwede pa talagang gamitin. Ana Wim, Hasidim, ayan, hello po. Ay, nako talaga. Kasalanan lahat ng PSA dahil ang DFA ang naging basehan nila ay ang birth certificate na submit ni Kulaong. Kaya siya nagka-passport. Legal ang birth certificate ni Kulaong, hindi peke. Yun nga eh. Legal yun. Kaya lang, paano siya nakakuha nun? Hindi naman siya si Francis Leo Marcos. Siya si Norman Mangusin. O nga boss, para matagal pa na proseso. Fritz Wieland. Ayan. White Trend. Ako Sir Mac, nung sa DFA isang letra lang. Ay, yun nga. Nabasa na natin. Meron nga akong kakilala eh. Nanganak. Meron akong kakilala. Nanganak yung babae. Ngayon, yung napangasawa niya, apelido ng nanay yung gamit. Di ba meron na tayong no illegitimate child yata yun na batas. Si Bong Revilla ang nagpasa niyan. Ngayon, yung tatay nung bata, hanggang ngayon, ang gamit niya,
sa nanay niya na apelido, hindi na ipasalin sa apelido ng tatay. Ngayon, nakabuntes. Nanganak ngayon yung nabuntes. Ang problema, nung ipaparehistro na, hindi maparehistro. Bakit? Ang ID ng tatay sa national ID, apelido ng tatay. Pero sa birth certificate niya, apelido ng nanay ang gamit. Paano ipaparehistro yung bata? Ang solusyon, irehistro yung bagong panganak na bata sa apelido na naman ng nanay. E di yung bata, lalaki na naman, na dala-dala yung apelido ng nanay. O kapag yun nakabuntes, problema na naman ng bata yun. Ganun po ang mangyayari. Kaya ano to kaya itong mga ganitong sitwasyon, di ba, parang napakahirap. Pero kay Kulaong, parang ang dali-dali lang niya na paglalaruan ang ating gobyerno. Na paglalaruan ng PSA. Nabibili ang birth certificate sa PSA. Di ba? Ay, naku talaga. Okay, nasa Supreme Court na ang apela niya sa anti-alias. Yung pag-flex niya ng dalawang birth cert ay maliwanag na falsification of public documents. Ayan, sabi ni Ate Ira. Nasa Supreme Court na daw. Kailan kaya lalabas yun, ate? Golden Takore, hindi na kailangan ng DNA kasi nga niyayabang niya na nakaharap niya na si Imelda at Amy. Sabi niya sa mga yan, tigok na nanay niya. Wala nang kailangang i-DNA test. Val Kyrie, paano si Kulaong lang ang kumampe ng mahuli si Rapi na nagbigay ng tip sa isang dancer na naging viral? Di ba kaya tumatanaw din siguro ng utang na loob si Rapi? Ano yun? Birds of the same feathers flock together? Love, pero di pwede siyang lalabas ng bansa. Yun nga, buti nga hindi niya nagagamit yung kanyang birth certificate sa paglabas ng bansa kasi meron po yung hold departure order mula po sa korte. Kaya nga Pritz Wilan, kaya hanggang ngayon niyayabang niya yung birth certificate niya. Roda Perez ng San Francisco, California, hello po. Golden Takore, wala talagang respeto. Isa pa yung optometry law. Isang araw lang daw kulong tapos 500 ang piyansa. Kaya paulit-ulit niya yung ginagawa para pagkakitaan. Yun nga, kanina nga na-topic nga natin yung anti-EPAL Anti-EPAL. Ayaw ni PBBM sa EPAL. Yung mga nagbibigay ng ayuda tapos nagpapa-EPAL. Ano to isang malaking isapin to sa etong sa mga peking birth certificate. Isang malaking usapin 'yan. Pero hindi nila inaano to, tinututukan etong sa ating issue kay Kulaong. Diba? Sana tutukan nyo to. Kasi, putya. Nagagamit na nga sa katarantaduhan Hindi nyo pa tinututukan. Hindi nyo pa ina-actionan. Ito namang si Senator Erwin Tulfo, di ba? Alam naman ni Senator Erwin Tulfo na yan nagpapanggap yan na Marcos Diba? Sana naman masabi niya kay Senator Rapi, bro, ano yan, si Norman Mangusin, peke ang mga birth certificate niya. Diba? Tama ka Kuya Mac, nabibili ang PSA kahit marriage contract nga pwedeng ipahugot para mapalabas na walang kasal. Pero may katumbas na halaga. Pinsang kong Siman, ganyan ang ginawa. Ginastusan talaga. Baka lolo na si Kulaong wala pang desisyon. Kaya lang sa batas kasi natin kung ano ang unang entry ng birth cert, yun ang legal. At yung second entry ay maaaring ipakansela through court process. Yun nga po. Kaya lang napakatagal ng proseso, di ba, Ate Ira? Sobrang tagal. Baka nga hukluban na si Kulaong o baka patay na si Kulaong saka palang madesisyonan. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.